Sige. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kuya Ditz De Leon na nandyan po sa Los Angeles, no? Sa USA. Ito po yung Montero. Matagal na po nasa amin itong Montero na to sa dami po ng mga inayos namin dito. Kaya lang, nagtagal kami sa pagbili nung kanyang ABS sensor, saka kasi kami umorder. Naku po, ang tagal talaga. Halos 2 buwan. Hinintay namin yung ABS sensor na yon. Pero okay na po, nakakabit na rin. At yun na nga, papunta na nga po ito bukas, diyan po sa binibilhan po namin ng gulong. Ngayon, nakalift na po kasi ito mga kapatid. Oh. Lifted na po ito, kaya mataas na po. Okay? Kaya lang hindi na bagay itong lumang gulong, kaya magpapalit po kami ng gulong bukas. At ito na po, yung mga mugs na ililipat po namin dito, yung gagamitin. Ito po, Kuya Ditz De Leon, ito po yung mugs na binili ko. Magandang klaseng mugs ito, ang ililipat natin dito po sa iyong Mitsubishi Montero. Kaso merong isang request, si Kuya Ditz De Leon, gusto raw niya, ito po ilalagay yung spare tire. Kasi ang original po na lagayan ng spare tire nito ay nandito po sa ilalim. Kaya kung halimbawa, na-flat siya, medyo mahirap para sa kanila na senior na po kasi si Kuya Ditz De Leon. Po, bago mo matanggal yung spare tire, kailangan luluwagan mo to para bumaba ngayon yung gulong. Pero sa ngayon kasi walang nakakabit na spare tire dito eh. Tignan mo, no? Yung kadena lang, ito lang. So walang nakakabit. So kailangan luluwagan mo to, i-release mo para bumaba ngayon yung spare tire. Ngayon, ang sabi nga niya, kailangan ay dito na po ilalagay yung spare tire. So paano ang gagawin natin? Wala naman siyang steel bumper. Kadalasan po kasi yung nilalagyan namin ng spare tire dito, yung nagpapagawa ng steel bumper. So ito po ang naisip kong paraan. Gagawin po namin ay lalagyan na po namin siya ng tow hitch. No? Ito yung tow hitch. Ikakasa po ito dito sa chassis, no, yung tow hitch na yan. Tapos mula po doon ay maglalagay na ngayon ako, magpa-fabricate po kami ng mounting po ng spare tire. Dito po sa Montero po na ito. Yan po yung gagayahin namin na spare tire carrier nito pong Montero po na ito. Ang kagandahan lang dito, yan po ay pwede mong tanggalin kung ayaw mong gamitin at bumalik ka ngayon doon sa dating lagayan ng spare tire po nitong Montero. Kaya lang dahil sa malaki na nga po kasi yung mugs na gagamitin dito, pati yung gulong, hindi na talaga kakasya dito sa ilalim. Kaya ang naisipan kong gawin ay ito nga po, maglalagay ngayon ako ng tow hitch receiver dito, tapos yung spare tire carrier, imamount din namin dito. At ayan po ang magiging itsura po ng gagawin natin. Malaki na po kasi yung gulong nun. So babaguhin na rin namin yung magiging lagayan po nitong plate number. Kasi gusto nung may-ari na yung ganun, nandito ang spare tire, kaya matatakpan ngayon itong plate number. So yan po Kuya Ditz, yung gagawin natin dito po sa inyong Montero. Bukas ipapadala ko na to dyan po sa tire center para ikabit yung mga gulong na binili ko po. At para mai-align na rin po yun. Kasi dapat pag bago ang gulong, dapat talaga naka-computer alignment po yan. Para siguradong-sigurado po tayo. Mga kapatid, ipapakita ko naman po sa inyo yung mobile po ng PECU, no, ng bomb squad po dito sa Rizal. Ito po ay dinala ni Police Captain Yam Carriazo dito po sa amin. Si Police Captain Yam Carriazo, noong pa pong nagsimula ang autoruns noong 2020, ay kasama na po namin dito. Kaya lang, nadistino po siya sa iba't ibang lugar. Pero ngayon, balik na po siya ulit dito sa Rizal, no? Sa bomb squad, sa PECU. At siya nga po ang nagdala dito ng sasakyan na napakahabang panahon. Hindi yata ito na bibigyan ng pansin. Kaya sobrang usok po ng tambucho dito pong mobile po nila. Ito po, pakita po namin sa inyo. Kawang gawa muna po tayo. Dahil mula po nung bumalik, yung ating pong kaibigan na si Police Captain Yam Carriazo, babae po siya, kapitan, dito po sa grupo po ng PECU, no? Itong bomb squad, dito po sa Rizal. Pinadala ngayon yung kanilang service, nag-iisang service po ito ng bomb squad dito po sa amin sa Rizal. Sobrang tindi po ng usok, wala namang pwedeng humuli dito na asbu. Di ba? Kaya matatakot hulihin to ng asbu. Kaya po dinala na po sa atin ni Ma'am Carriazo, Police Captain Carriazo kahapon. Ayan po yung picture namin para nga po ayusin ito pong sasakyan nila. Nag-iisang mobile lang po ito ng mga PNP bomb squad po dito sa Rizal. Ngayon, na-change oil na namin. Ako, Captain,
Napakarami nung langis, sobra-sobra. Nasa 9 na litro po yung nakuha namin dito sa makina. Chinense oil ko na po ito. Ginamitan natin ng magandang langis natin, ng Eni. At siyempre, palit din ng oil filter. Ngayon, nung nire-revolusyon na namin, nabawasan na yung usok, pero yung carbon na naipon doon sa muffler nito, yun ang nagpapausok sa kanya. Kaya ngayon, binabara namin to ng tubig na may sabon, may joy, at ngayon naman ay ilalabas natin yung dumi na nandoon sa loob ng muffler. Pero ang gagawin natin, hindi yung katulad nung ginagawa nung iba na bababaran ng tubig yung tambucho tapos nire-revolusyon, kumakalat ngayon yung dumi, no? Yung carbon sumasama doon sa tubig na ibubuga niya, kumakalat ngayon sa kalsada. Tayo po, sasahurin natin ng sako para yung carbon na lalabas, masasala po dito sa sako. Start mo muna. Hawakan mo, bubuga na yan. Sige. Ayan. Naku, napakadumi nito. Huwag mo lang i-revolusyon muna, ha. Ayan, ganyan lang. Ayan. Ayan. Okay, patayin mo muna. Ayan po, oh. Tingnan nyo po, oh. Yung nakuha nating carbon. Oh. Kaya kung kayo po ay gagawa ng ganitong paglilinis ng tambucho, hanggat maaari, meron kayo nung katsa o kaya yung ganitong sako para yung carbon na lalabas dito po sa muffler nitong sasakyan na lilinisin nyo ay hindi po pupunta doon sa bangketa dito sa kalsada. Kailangan po kasi maging malinis po tayo. Isang beses pa, nababaran na ulit namin ng tubig yung tambucho. Sige Rudy, start! Mukhang malinis na, oh. No? Naibuga na kasi kanina lahat halos yung yung carbon. Sige. Alam nyo mga kapatid, kahapon nung dinala nila to, talagang grabe, napakakapal ng usok na itim. Sobrang dami, kaya hindi talaga pwedeng gamitin, nakakahiya. Sabi nga po ni Captain Carriazo, na sila pa naman ay alagad ng batas, tapos yung dala nilang service, napakakapal ng itim na usok. Ang ganda pa naman mga kapatid ng plate number nito, oh 727, no? Yung 727, holiday po yan no? July 27. Ang PECO po ay Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit Rizal. Pag sinabing K9, yung ating mga bomb sniffing dog, no? Yung mga aso, kaya merong kulungan ng aso dito. Hindi po yan kulungan ng mga tao na uhulihin, ha? Police Captain Yam Carriazo. Wala na pong kausok-usok yung inyong service. Okay, sige, paano nyo muna to? Ikot-ikot nyo muna. Kahit lang dyan, no? Para makita natin kung talaga mausok pa pagka umaabante. May baril ba kayo? Dapat may baril kayo. Ha? Hiro lang. Ikot nyo muna dyan, ha? Dyan lang, ha? Oh. Baka may dala kayong baril, mahuli kayo ng pulis. Sige. Sige, abante mo nga. Sige. So, ito yung intercooler. I-check ngayon natin. Ay, Kuya Danny! Pwede lang po kayo. Nagpagawa na ako ng mangga. Pinagkuno ko dun sa... Saan po galing to? Sa itik. Ha? Ay, Kuya, malalaki. Kuya Danny, may problema ako. Ano? Kasi may mga kaibigan tayong pulis. O, anong problema mo? Sa bomb squad. Oh. Nandito po si Captain Yam Carriazo po kahapon. Oh. Yung service po nila, luman-luma na, bulok na. Magre-request daw po sila kay Governor. Sabi ko, may kakilala ko. Kay Mayor na, bakit sa Governor pa? Okay, Mayor po. Okay, Mayor. Sabi ko, papadala natin kay Kuya Danny Jacob yung request nyo. Kahit pwede po ba yun? Oo. Tignan nyo po Kuya Danny yung service po nila nandito. Sa ano bang ano nila? Anong Bomb squad po, bomb squad. ng Rizal? Opo, ng Rizal po. Ayun po yung ano nila, ayun. Ito, yan. Oo, yan. Opo. Mag-request Office of the Mayor tapos Opo. ano natin kay Mike Tolentino.
Kapitan. Yam Carriazo. Kapitan po, yung boss po nila. Okay. Sa EOD po. No, Kasi yung ano ngayon, yung sa PD, yung bago ngayon, kakilala ni Judge Joel Huertas. Opo. Pero ito pwede natin. Matutulungan po natin sila, Kuya Oo Danny. Tama-tama po yung dating nyo, Kuya Danny. Kasi nabanggit ko nga po kahapon eh. Kasi ano na po eh, humihingi na ng tulong pong, iisa lang po yung service nila sa EOD, isa lang po yan. Kaya po pag nasira, wala silang magamit. O gawa ka agad gawin mo ng request, Office of the Mayor. Office of the Mayor. Tapos through Mike Tolentino. Kaya papareceive natin sa office para Opo. pag in-approve, ay wala nang problema. Ayun, Kapitan, ayan ha. Dadinig niyo po si Kuya Danny ha. May dala pang mangga sa akin. Gawin niyo na po yan ha. Through Sir Mike Tolentino. Mike Tolentino ng procurement. Mike Tolentino ng procurement. Pero doon sa Office of the Mayor po. Kaya Ayan. Ako, ang bilis-bilis. Nung Lunes ata, Martes, nag-usap Opo. kami ni Mayor eh. Oo. Ang bait naman po talaga ng mayor natin eh. Walang problema. Opo. Basta wag ka lang gagawa ng hindi Ng kalokohan. Oo. Opo. Si Sir Mike Tolentino, mabait din po ba yun? Mabait yun. Ako, yan Kapitan. Talagang yun ang inaasahan ni Mayor. Ayan, dito po sa Antipolo. Ako, basta may request po ako, kay Kuya Danny ko po pinapadaan. Mayor, good afternoon po. Matutuwa yun. Opo. Ito na po yung lumang Toyota Big Body 2-in na engine na in-overhaul po natin. Ang may-ari po nito nasa ibang bansa. Nung nakaraan, pumunta siya rito last week. Ang akala niya, hindi pa namin nasisimulan itong overhauling nito. Kaso, pagpunta niya, 3 araw lang, babalik na naman siya ng US. Sabi ko, sir, kailangan na namin ng budget dito kasi nasimulan na namin, na-overhaul na namin, ang dami pa po naming papalitan ng mga pyesa. So, nung ipinakita ko sa kanya, lahat ng mga pyesang papalitan, pati nga itong fuel pump, bago na. Itong mga hose na yan, marami pa po kaming papalitan dyan, lalo na pagdating dito sa mga preno. No? Mga kinalawang na po na yan, malamang pati itong hydrovac, saka brake master, talagang palit na yan. Hindi ko na po gagamitin yan. Paring yun, pati yung tubo ng ano dito, yung sa clutch. Oo. Ang clutch niyan, paring yun, palit din tayo. Wala kang ititira dito. No, kasi dapat talaga ito palit lahat, lalo na yung mga clutch niyan. Sigurado kalawang ang loob niyan. Kaya kung halimbawa gusto niyo talagang i-restore yung mga ganitong lumang sasakyan, palit po talaga lahat. Hindi pwede dito yung baka pwede pa. No, hindi pwede 'yun. Kasi magkakaproblema lang kayo, magkakaproblema din yung shop, magiging pabalik-balik lang 'yan kapag hindi niyo lahat pinalitan yung mga pyesa na 'to. Pati nga ito, tignan niyo po itong kanyang condenser, ano na po ito eh. Ano na, yung wala na sa forma, na-bend na Kaya ito, palit. Sabi ko kay paring yun, palitan to bago ilagay yung radiator. At yung radiator, palit din. Sa preno, ganun din. Lahat yan. Bubuksan po natin lahat yan. Kaya talagang malaking gastos kapag nag-restore ng lumang sasakyan. Pero kung talagang mahal na mahal nyo ang inyong sasakyan, gusto nyo talagang i-restore, nasa sa inyo po yan. Usapang luma tayo ngayon mga kapatid. Ito na po yung Toyota Light Ace na pinalitan ko ng karburador. Nag-top overhaul po tayo dahil singaw na po yung mga barbula nito. Tignan nyo naman, napakapino na ng andar niya. Umaandar po ito, nakaminor po yan ha. Okay. Pulusyon ko. Akala nyo bago. Pantay na pantay po ang minor. Ito po yung kanyang lumang karburador. Hindi na po natin ginamit. Pati po yung manibela nito, wala na po siyang wego. Kasi po nagpalit na rin po tayo dito ng rack and pinion. Doon po sa may-ari nito, kung mapanood nyo po itong video na to, itong vlog ko po ngayon, pwede nyo na po makuha ang inyong Light Ace. Magagamit nyo po sa inyong mga pagtupad. Ngayon, meron pa palang ginagawa dito kila kuya. Ulan. Nag-leak po yung ulan. Saan nag-leak? Sa oil cooler. Oil cooler. Oo, sakit niya yan eh. Oo. Kaya nga, akala Doon. ko, nung una akala ko gulong kong sumingaw eh. Oo. Tingnan ko, Buti coolant lang, no? naubos na yun. Oo. Buti nandun ako sa parking. Oo, buti nandun kayo. Mukhang ayos na yung mobile eh. Wala na usok? Wala na. May nahuli pa kayo. Hindi na pwedeng hulihin yan. Oy, huwag ka maingay. Kumusta naman po? Okay naman sir. Okay na. Oo, hirap lang siya magbalik na. Oo. Okay lang. Lumang modelo na rin po, no? Pero maalaga, parang maalagang-maalaga po kayo, 20 years na yan sir. Oo, maalaga. Makinis pa yung sportivo nyo.
So nag-leak yung coolant doon sa oil cooler. So, well, cool. O kasi pumupunta kasi yung coolant doon para palamigin nga yung langis, no? So ayun, matatapos din po 'yan, no? Okay, Sige, sir, matatapos din po 'yan. Bah, ay, panoorin ako mamaya. Ano pong pangalan, sir? Gilbert. Gonzaga. Gilbert, taga saan po kayo? Ayan lang sa Robinson. Taga Robinsons lang pala eh. Napakaswerte po mga kaibigan natin diyan sa Bomb Squad sa pangunguna po ni Police Captain Yam Carriazo. Ito po si Kuya Danny, no? Sigurado daw 'yon, sureball po 'yon. Pag na umabot kay Mayor. Pag umabot kay Mayor, ang bilis lang pala noon, no? Oo. Si Sir Mike Tolentino, oo, napakabait po niyan. Walang ka-problema kay Mike. Ayun, naku mga kapatid. Sa susunod po, kung kailangan nyo ng sasakyan, hanapin nyo lang po si Kuya Danny. Hindi, biro lang po. Kuya Danny, Okay. opo, maraming salamat po sa tulong nyo. Agad para Opo, pagawa po kagad natin. Oh. pirmahan mo na yun para Opo. ayos. Ayun po, Kuya Danny. Okay. Salamat po. Wala Opo. problema. Sige na. Okay, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Pag talagang sinuwerte, no, hindi mo kayang pigilin yung swerte na yun. Sabi po ni Kuya Danny Jacob, sigurado kapag ka nakarating kay Mayor yun, ibababa lang kay Sir Mike Tolentino. Procure na po kagad, ipoprocure na po yung bagong service po na yan ng Bomb Squad. At ang sabi nga po ni Police Captain Yam Carriazo, hindi na po yung ganitong klaseng L300. Yung talagang nakaakma na doon sa kanilang trabaho bilang mga explosive expert po dito po sa Rizal. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.